بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love, and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan, welcome holy month Ramadan, ahlan Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Purihin at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat-lahat ng kanyang mga biyayang ipinagaloob sa atin, maging ito man ay ating nakikita o hindi. Tunay na sa kanya lamang tayo nagpapakupkup laban sa kasamaan ng ating mga sarili at ng ating mga gawain, at sa kanya lamang din tayo humihingi ng tulong at ng kapatawaran. Nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang huling sugo, maging sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga taong sumusunod sa tamang landas sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. So mga minamahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah po sa mga oras na ito ay nais nating magbahagi ng kaunting kaalaman po para sa ating mga kapatiran sa Islam. Na kahit alam natin na mashallah, tabarakallah, na napakaraming mga kapatid natin ang nagbabahagi ng kanilang kaalaman patungkol sa nalalapit na ating bisita, walang iba kundi ang buwan ng Ramadan. At yun nga po mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay nalalapit na nga po ang pagsapit ng buwan ng Ramadan, at siguro po ang natitira lamang sa mga araw na sasapit na nga ang Ramadan ay siguro sabihin nating 4 to 5 days inshaallah. At sa mga oras na ito, kahit nga na sinabi ko kanina na napakaraming mga kapatid natin ang nagbabahagi ng kanilang kaalaman, jazahumullahu khairan sa walang sawang pagbahagi ng mga ganitong kaalaman na kung saan talagang napapakinabangan ng mga kapatiran natin sa buong mundo na nasasakop ng mga katulad ng ganitong pag-aaral, yung live lectures po. So nawa ay i-share po natin ang mga videos ng mga kapatid natin at ng mga ulama natin na kung saan sila ay nagpursige sa pagbahagi sa atin ng kanilang mga kaalaman. Na kung kaya ay inshallah po sa mga oras ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay nais ko rin po magbahagi ng kaunting kaalaman po regarding po sa nalalapit na buwan ng Ramadan. Pero bago po yan, meron po tayong 5 haligi ng Islam. At ang 5 haligi ito na kagaya ng sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, bunyal Islam ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, iqamis salah, ita'iz zakah, sawmi Ramadan, wal hajj, man istata'a ilayhi sabila. Sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang Islam ay itinayo sa 5 haligi, at binanggit nga po doon ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So, ano nga ba ang kahulugan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Kasi may mga kapatid pa rin tayo hanggang sa ngayon na mga baguhan sa Islam, alhamdulillah, na kahit ganito po ang nangyayari sa buong mundo ay patuloy pa rin po ang pagdagsa at pagyakap ng mga hindi Muslim sa Islam, alhamdulillah. At saksi po tayo doon, alhamdulillah. So kung kaya ay kinakailangan talaga nating ibahagi sa kanilang lahat ang mga bagay-bagay, lalong-lalo patungkol sa bagay na kung saan may kinalaman sa ating pananampalataya. So pag sinabi nating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ito po ay, ang Ramadan po ay pang-siyam na buwan ng Arabic calendar. Okay? At dito po ginaganap o ginagawa ang obligadong pag-aayuno ng mga kamusliman sa buong mundo, saan mang sulok ng mundo. At ang pag-aayuno po, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang kahulugan po nito, ito po ay uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sa pamamagitan ng pag-iwas mula sa pagkain, sa pag-inom o sa inumin, at pakikipagtalik sa asawa o pakikipagtalik mula sa umaga hanggang sa paglubog ng araw. Ano po ba yung sinasabi natin ditong mula sa umaga hanggang sa paglubog ng araw? Ibig sabihin, kapag sumigaw na ang adhan ng Fajr, okay, yung dasal sa madaling araw, ay doon na magsisimulang itigil o iwasan ang pagkain, okay, ang pag-inom at pakikipagtalik mula sa pagsigaw ng adhan ng Fajr hanggang sa pagsigaw ng adhan ng Salatul Maghrib. So ito po yung sinasabi ng mula sa bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. So ulitin po natin para po maging malinaw po sa ating mga kapatid, lalong-lalo sa mga baguhan sa Islam na makakapanood ng ating live sa mga oras na ito. Ang kahulugan po ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ito po ay uri ng pagsamba sa Allah sa pamamagitan ng pag-iwas mula sa pagkain, sa inumin, at sa pagkikipagtalik mula sa pagsigaw ng adhan ng Fajr hanggang sa pagsigaw ng adhan ng Salatul Maghrib. So sa panahon natin ngayon, alhamdulillah, ay napakaraming mga masjid sa ating mga paligid. Kung kaya ay hindi po tayo mahirapan para marinig ang mga adhan. At doon naman sa mga lugar kung saan bihira lamang ang masjid o walang masjid na malapit sa kanila at hindi sila makakarinig ng adhan, ay alhamdulillah may mga applications rin po tayo ngayon sa Android phones at sa mga hindi Android katulad ng mga iPhone, ay may mga application po tayo ng prayer times sa buwan ng Ramadan, at doon po mismo nakasulat ang mga oras, okay, ng tinatawag na imsak at saka yung iftar. Yung imsak dito yung oras na kung saan doon magsisimula ang pag-iwas sa mga pagkain, sa inumin at pagkipagtalik, at oras ng iftar na kung saan doon sila sa mga oras na yun mag-break ng kanilang fasting. Na kung kaya ay nang dahil sa mga
matataas na mga technology ay abot-abot na po natin ang mga bagay na ito. So alhamdulillah, dito sa atin sa Saudi Arabia ay napakaraming mga masjid sa paligid natin at marinig natin ang mga adhan, alhamdulillah. So ang bilang katibayan dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kung saan ito nga ay inobliga sa atin ng dakilang tagapaglikha. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, O kayong mga mananampalataya, o kayong mga tunay na naniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo. Kaya sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu. So ibig sabihin, ang tinutukoy po dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung hindi ako nagkakamali, ay ang mga Muslim. Ang ibig sabihin, ang mga tunay na naniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po dito kasali ang mga non-believers. So sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga tunay na naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumunod sa kanyang sugo. Kutiba alaykumus siyam. Ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo. So ibig sabihin, ito ay inobliga sa atin ng dakilang tagapaglikha. Inobliga sa atin ng dakilang tagapaglikha, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Ito ay inobliga sa inyo ng dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na kagaya ng pag-obliga niya sa mga nauna sa inyo. Okay? So, ibig sabihin, ito po yung obligadong pag-aayuno sa buwan na ito, yung buwan ng Ramadan, kung saan inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kagaya ng pag-obliga niya sa mga taong nauna sa atin. Ano ang dahilan kung bakit ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala o inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno na ito na kagaya ng pag-obliga niya sa mga nauna sa atin? Dahil ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, nang sa gayon kayo ay matakot. Nang sa gayon kayo ay matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ulitin po natin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na bilang katibayan na kung saan inobliga sa atin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay dahil sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga tunay na niniwala sa Allah at sumunod sa kanyang sugo at tumupad sa kanyang batas, ang pag-aayuno ay inobliga sa inyo, ipinag-utos sa inyo na kagaya ng pag-utos at pag-obliga sa mga taong nauna sa inyo, la'allakum tattaqun, nang sa gayon kayo ay magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po ang katibayan na binanggit ng Allah, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Suratul Baqarah. Ang pag-aayuno din po mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay may mga iba't ibang malaking benepisyo na at sagana sa iba't ibang gantimpala na ating makukuha. Dahil po ang inaakala ng karamihan, lalong-lalo yung mga hindi mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang inaakala po nila ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay puro gutom lamang at uhaw lamang ang nakukuha ng mga kamusliman, na kung saan ang mga pag-aakala na ito ay wala pong katotohanan. Dahil kung ito po ay gutom lamang o di kay uhaw lamang ang makukuha natin dito, ay bakit pa ito inobliga sa atin ng tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha? Bagkus ito po ay inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito po ay may iba't ibang mga benepisyo
na makukuha natin at sagana po ito sa iba't ibang gantimpala. Upang may tanghal ang katayuan nito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa hadith al-Qudsi. Okay, naiulat po ito sa hadith al-Qudsi na mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anha, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam tudha'af al-hasana bi'ashri amthaliha ila 700 ضعف. يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Ayon sa pinakamalapit nitong kahulugan na naiulat sa hadith al-Qudsi na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam tudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 ضعف. Tunay na ang bawat mabubuting o mabuting gawain na ginawa ng anak ni Adan ay gagantimpalaan mula 10. Tandaan po natin, sa bawat gawain, sa bawat mabubuting gawain na gagawin ng anak ni Adan, sa buwan na ito, sa buwan ng Ramadan, na siya ay nag-aayuno, ay gagantimpalaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula 10 hanggang 700 beses. So, biruin mo yon, bawat good deeds na magagawa natin sa buwan ng Ramadan, na tayo po ay nag-aayuno, ay may katumbas po itong 10 times na kabutihan hanggang 700 times na kabutihan. Subhanallah. So, hindi pa ba tayo mag-uunahan sa mga mabubuting gawain na yaon? Gayunpaman, sinabi ng Allah, yakulullah illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Gayunpaman, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa pag-aayuno, dahil ito ay akin o para sa akin, at gagantimpalahan ko ang sinumang gumagawa nito na naayon sa tama. Okay? So, maliban sa pag-aayuno na ito, nang dahil ito ay para sa Allah, at siya rin ang magbibigay ng gantimpala nito sa sinumang gumawa nito na naayon sa tamang pamamaraan. Yada' ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajlina, kung saan kanyang iniiwan ang kanyang hangarin sa pagkain, sa inumin at pagnanasa para lamang sa akin. Biruin mo yun, nang dahil lamang sa hangarin niya na maiwan ang pagkain at inumin at ang kanyang pagnanasa ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walisaim farhatan, at doon sa mga taong nag-aayuno ay magkakaroon siya ng 2 kasiyahan. Anong 2 kasiyahan na ito na sinabi dito? Farhatun inda fitrihi wa farhatun yawm al-qiyamah. Kaligayahan sa kanyang pagputol ng kanyang pag-aayuno sa tuwing siya ay mag-i-iftar, at kaligayahan na kung saan magkakatagpo niya at makakasama niya ang kanyang tagapaglikha, ang kanyang Rabb na tagapaglikha sa araw ng pagbabangong muli, sa araw ng paghukom. Subhanallah. Pero may mga kapatid sa pananampalatayang Islam, doon pala sa mga taong nag-aayuno na talagang hindi alam ng mga kapatiran natin at lalong-lalo yung mga kababayan natin na mga hindi Muslim, kung ba anong meron sa loob ng pag-aayuno na ito. Bakit ang mga Muslim ay umiiwas sa pagkain, sa inumin at sa mga pagnanasa? Para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, nang dahil sa pag-aayuno na ito ay mayroong 2 kasiyahan. Una dito, kasiyahan na kung saan puputulin niya ang kanyang pag-aayuno sa tuwing siya ay mag-iftar, at kasiyahan na kung saan makakatagpo niya
ang kaniyang tagapaglikha, Rabb na tagapaglikha sa araw ng pagbabagong muli. At doon po sa mga taong nag-aayuno din, okay, wala khalufu fam sa'im atyabu 'indallahi min rihi al-misk. Doon sa mga nag-aayuno, tunay na kung saan ang pagbabago ng amoy ng bibig o ng bunganga sanhi ng pag-aayuno ay higit na mas mabango pa o kaaya-aya sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa pinakamabangong pabango sa balat ng lupa. So kaya sinasabi nila na kapag ang isang tao ay nag-aayuno, siya ay nagfa-fasting, ay nag-create ng bad odor ang kanyang bunganga. Hindi dahil ito ay masangsang na amoy, bagkus ito po ay dulot ng kanyang pag-aayuno na kung saan ang amoy na ito, ang masangsang na amoy na ito ay mas mabango pa kaysa sa pinakamabangong pabango sa mundong ito. Kung halimbawa sabihin natin para sa iyo ang pinakamabangong pabango sa mundong ito ay halimbawa sabihin nating bench. Okay? Halimbawa bench ang pinakamabangong pabango para sa iyo, okay, sa balat ng lupa na ito. Ngunit tandaan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang amoy na nanggagaling sa ating bibig at sa ating bunganga sanhi ng ating pag-aayuno sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mas mabango pa kaysa sa pinakamabangong pabango sa balat ng lupa. Subhanallah. So ito po ang mga benepisyo at mga gantimpalang kung sagana sa gantimpala na ating makukuha sanhi ng ating pag-aayuno na ito. Kung kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah po ay iparating sa atin ng Allah, ipaabot ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga buhay sa buwan ng Ramadan. Allahumma amin. So alhamdulillah po ay natalakay po natin ang kahulugan nito, okay, at ang katibayan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at yung mga benepisyo na ating makukuha at ang mga gantimpala na kung saan sagana sa gantimpala na makukuha natin sanhi ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At inshallah po, ano nga ba ang mga kaalaman sa likod ng pag-aatas ng pag-aayuno? Ano nga ba ang mga wisdom kung bakit ipinag-utos o inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno? Unang-una po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya po ipinag-utos sa atin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay unang-una upang maitatag ang pagkatakot sa Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan at taus-pusong pagtugon at pagtupad sa kanyang mga batas. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okay, ito po ang dahilan upang tayo ay magkaroon ng takot sa ating Rabb na tagapaglikha. Ito po ang unang wisdom kung bakit ipinagutos sa atin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay upang magkaroon tayo ng takot sa ating Rabb na tagapaglikha, nang dahil ang pag-atas na ito ay inatas sa atin na kagaya ng pag-atas doon sa mga taong nauna kaysa sa atin. Pangalawang kaalaman po mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay upang sanayin ang kaluluwa kung papaano maging matiisin at magpagtimpi at higit na mangingibabaw ang kaisipan laban sa kanyang kapritso at pagnanasa. So dito po sa pamamagitan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay sinasanay ang ating mga sarili, ang ating mga kaluluwa kung paano tayo maging mapagtiis, kung paano tayo maging matiisin at mapagtimpi sa ating mga pagnanasa. Na kung saan kapag tayo ay nag-intensyon na gumawa ng kasamaan ay napipigilan nito ang gawain ito ng dahil sa pag-aayuno. Subhanallah. Pangatlo pong kaalaman mga kapatid sa pananampalatayang Islam kung bakit ipinag-utos sa atin, inata sa atin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay upang itanim sa kaisipan ng bawat tao ang mga kabutihan at pagkakaroon ng awa o pakikiramay sa kanyang kapwa
na mga naghihikahos at mga mahihirap. Na kapag nakaramdam siya ng gutom, ay magiging malambot ang kanyang isip at puso at magpapalumanay sa kanya sa pagtulong at pag-ayuda sa mga kapuspalad. So dito po natin makikita talaga ang pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mahirap at mayaman. Sa buwan ito, sa buwan ng Ramadan, anuman ang katayuan mo sa buhay, anuman ang kinabibilangan mo sa inyong kinalalagyan, anuman ang trabaho mo sa mundong ito, anumang uri kang tao, sabihin natin saang pamilya ka man nanggaling, ay lahat pantay-pantay. Ibig sabihin, lahat ng Muslim na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala na magsasagawa ng pag-aayuno na ito ay lahat makakaranas ng gutom, ng uhaw, na kung saan anuman ang katayuan natin, mahirap ka man o mayaman ka man, hari ka man o normal ka lang na tao, ay lahat pantay-pantay na makakaramdam ng gutom at uhaw. At dito po natin matatagpuan talaga ang pagkakapantay-pantay sa bawat isa. At pang-apat, na kaalaman o wisdom kung bakit inata sa atin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay upang mabigyan ng kaluwagan ang sistema ng katawan sa napakaraming gawain nito, na kung kaya ito'y nagbibigay katiyakan sa maayos at malusog na galaw at kilos ng pangangatawan. Sabi nga nila, sa pamamagitan ng pag-aayuno ay tinutunaw nito ang mga taba sa ating katawan, yung mga fats sa ating katawan. So kung kaya ay binibigyan ito, ang pag-aayuno ay binibigyan ito ang kaluwagan ng sistema ng ating katawan sa mga napakaraming gawain. So ito po ang mga ilan sa mga wisdom o mga kaalaman sa likod ng pag-ata sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So dumako po tayo sa mga hatol sa pag-aayuno. Ano nga ba ang mga hatol sa pag-aayuno? Ang pag-aayuno ayon sa tagubilin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong dalawang uri. Una dito ay obligado o sa pilitang pag-aayuno. Ano nga ba ang obligado o sa pilitang pag-aayuno? Ito rin po ay nahati po sa dalawa, ang obligado o sa pilitang pag-aayuno. Una po rito, obligadong pag-aayuno na kung saan mula pa sa umpisa. Ito ay kanyang inatas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at itinalaga sa kanyang mga alipin bilang isang obligasyon. Ano ito? Ang pag-aayuno na ito ay matatagpuan sa buwan ng Ramadan. Ito ang nalalapit na gagawin natin at isa ito sa mga haligi ng Islam na kung saan binanggit po natin kanina. So unang-una po, na obligadong pag-aayuno ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang pangalawang obligadong pag-aayuno na kung saan ang pamumuwersa at pamimilit nito ay sinanhi ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili. Kabilang sa halimbawa nito ay ang pag-aayuno na naging bunga ng pamamanata o ang pag-aayuno dahil sa pagbabayad sa paggawa ng kawalan ng katarungan o paglabag na tulad ng pagkikipagtalik sa asawa sa araw. Sa araw na kung saan sila ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan at iba pa. Ito po yung tatawag na an-nadhr. Una po dito yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at pangalawa yung tatawag na an-nadhr sa Arabic. Ito po yung tatawag na pamamanata o ang pag-aayuno dahil sa pagbabayad sa paggawa ng kawalan ng katarungan o paglabag na tulad ng pagkikipagtalik sa asawa sa araw ng Ramadan kung saan sila ay parehong nag-aayuno. So yun po ang dalawang uri din ng obligadong pag-aayuno. So malinaw. Pangalawa po na hatol sa pag-aayuno ay ang voluntaryo o di kaya ang kusang loob na pag-aayuno. So napapaloob po dito ang lahat ng uri ng pag-aayuno na kung saan ito yung mga pag-aayuno na voluntaryong o voluntary na pag-aayuno at
pag-aayuno na inirekomenda ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa nito ay ang pag-aayuno sa araw ng Lunes at Huwebes. 3 araw na pag-aayuno sa bawat buwan ng Hijrah. Ito yung tinatawag na yung 13, 14, 15 ng Arabic calendar, yung white days, yung Ayyamul Bid. Sumunod na voluntary na pag-aayuno sa ika-10 araw ng Muharram. Okay, ito po yung Yawm Ashura. Sumunod ang pag-aayuno sa unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah, sa ika-12 buwan ng Hijrah. At pag-aayuno sa araw ng Arafah, okay, ika-9 na araw ng Dhul-Hijjah, doon sa mga hindi nagsagawa ng Hajj at marami pang ibang mga voluntaryong pag-aayuno. So yun po ang dalawang hatol sa pag-aayuno, ang voluntaryong pag-aayuno at ang obligadong pag-aayuno. So ulitin po natin, doon po sa obligadong pag-aayuno ay mayroong dalawang uri din po ito. Una na rito ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at ang pag-aayuno na kung saan nakagawa siya ng mga paglabag o di kaya nakagawa siya ng kawalan ng katarungan. Okay, habang siya ay nag-aayuno. Ito yung tatawag na an-nadhar o di kaya yung pamamanata. At doon naman sa mga voluntaryo, napakarami tayong mga voluntaryo na kung saan ginagawa natin palagi ang pag-aayuno tuwing Monday at saka Thursday, tapos yung 13, 14, 15 ng Arabic calendar at iba pang mga voluntaryong pag-aayuno. So mga minamahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bukod pa dito ay nakuha na po natin ang kahulugan ng pag-aayuno, ang mga katibayan kung bakit inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno, at nakuha na rin po natin ang mga benepisyo at mga saganang gantimpala at biyaya na makukuha natin sa pag-aayuno, at nakuha na rin po natin ang mga kaalaman o wisdom behind kung bakit ipinagutos sa atin ang pag-aayuno, at nakuha na rin po natin ang mga hatol o batas sa pag-aayuno. Na kung kaya ay inshallah ito na pong pinakahuli sa maikling talakayan po natin ay ang mga kondisyon para sa obligadong pag-aayuno. Sino nga ba ang mga pasok doon sa pagsasagawa ng obligadong pag-aayuno? Unang-una po dito mga kondisyon ay ang Islam o di kaya Muslim. Ang pag-aayuno ay hindi inobliga sa mga Muslim. Diba sinabi atin kanina, ya ayyuhalladhina amanu. Ibig sabihin, hindi po dito kasali ang mga non-believers. Dahil ito po ay kabilang sa kondisyon na kailangan ikaw ay isang Muslim. Pangalawa po ay ang tinatawag na bulugh. O di kaya tinatawag na tamang gulang o di kaya sapat na gulang. At hindi inobliga ang pag-aayuno sa mga kabataan o hindi pa dumating sa wastong gulang. Ngunit sila ay maaaring utusan o hikayatin sa pag-aayuno kung meron silang kakayahan upang sa gayon sila ay masasanay dito. Kaya kung kaya sa pagsapit ng buwan ng Ramadan ay napakarami tayong makikitang mga bata, mga maliliit na bata na sumasabay sa pagsasagawa ng pag-aayuno kahit na sila ay hindi pa inobliga sa kanila ang pag-aayuno dahil hindi pa sila pumasok sa tamang gulang o sa wastong gulang, ay sila ay nag-aayuno pa rin dahil ito ay practice sa kanila, pagsasanay sa kanila sa pagsasagawa ng pag-aayuno upang kung sila ay umabot man sa tamang gulang ay sanay na sila o bihasa na sila sa pagsasagawa ng pag-aayuno. Pangatlong kondisyon mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang tinatawag na akal o di kayang katinuan sa kaisipan. Ibig sabihin, hindi ito obligado ang pag-aayuno na ito sa mga doon sa mga nasisiraan ng ulo o di kaya yung mga tinatawag na mga baliw. Yung totoong baliw hindi yung baliw-baliwan. Yung totoong baliw, yung mga may sira talaga yung ulo. So kinakailangan kondisyon kung saan mayroong kang katinuan sa pag-iisip. At pang-apat na kondisyon, ito ay ang tinatawag na
al-qudra o di kaya ang kasapatan sa kakayahan. Ibig sabihin, meron siyang kakayahan. Dahil hindi inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno para sa sinumang walang taglay na kakayahan sa pagsasagawa nito. Okay po, so malinaw po ba ang naging usapin natin sa mga oras na ito? Baka po magtanong kayo kung ano ba ang palatandaan kung ang isang Muslim ay pumasok sa 8 gulang. So inshallah po ay magbabanggit po tayo ng ilan sa mga palatandaan para malaman po natin kung ang ating mga anak ba ay pasok doon sa 8 gulang. Unang palatandaan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na matatawag natin ang isang Muslim ay pasok sa 8 gulang ay unang-una kapag ang isang lalaki, parehas po lalaki o babae, kapag may tumubo na buhok sa kanilang pribadong bahagi ng katawan. Parehas po yan, babae at lalaki, kapag tinubuan sila ng buhok sa kanilang pribadong bahagi ng katawan. Pangalawang palatandaan ay kapag ang isang lalaki nagkaroon ng wet dreams at sa isang babae ay dinatnan siya ng kanyang tinatawag na monthly period, yung tatawag na buwan ng dalaw. Yun po ang pangalawang palatandaan, na kapag ang isang lalaki ay nagkaroon ng wet dreams at ang isang babae nagkaroon ng tinatawag na buwan ng dalaw. At pangatlong palatandaan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay kapag ang isa sa kanila ay sumapit na sa 15 taong gulang. So ibig sabihin, alin man doon sa tatlong palatandaan na yun ang nauna. Halimbawa, yung anak natin ay hindi pa siya sumapit o hindi pa siya umabot sa 15 taong gulang, ngunit tinubuan siya ng buhok sa kanyang pribadong bahagi ng katawan, o di naman kaya siya ay nagkaroon na ng wet dreams, ay pasok na siya sa 8 gulang. O di naman kaya ang isang babae, kahit hindi pa siya umabot sa 15 taong gulang, ngunit siya ay nagkaroon ng tatawag na buwan ng dalaw, o di kaya tinubuan siya ng buhok sa kanyang bahagi ng pribadong bahagi ng kanyang katawan, ay pasok na po sila sa tinatawag na 8 gulang. So, sana po ay nakapagbahagi tayo ng kaalaman sa mga kapatiran natin. Maraming salamat po ulit sa inyong pagsubaybay, sa inyong pakikinood. Hinihikayat po namin kayo na i-share po natin sa ating mga kapatiran, lalong-lalo sa mga kapatid nating mga baguhan sa Islam. Maraming salamat po sa inyong lahat. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.